Alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, let's talk about this article presented by Bilyonaryo News Channel. Naku po. So, sabi dito, nakikita naman ninyo, no, mga minamahal, Marcoleta says Gutesa most credible witness in flood control probe. Credible nga ba itong si Gutesa? Mga minamahal, doon pa lang sa punto na siya yung nagdala, paano magiging credible ang isang surprise witness na hindi man lang pinakilala sa Senate Blue Ribbon Committee bago pumunta doon sa hearing? So, paano natin masasabi na credible ang isang tao na hindi niya nga alam ang nilalaman ng kanyang affidavit? At yung nakakapagtaka pa dito, mga minamahal, sa hindi niya na nga, bukod sa hindi niya na nga alam ang nilalaman ng kanyang affidavit, abay, bakit parang mas mukhang saulado at kabisado ni Senator Rodante Marcoleta, ito nga pong nilalaman ng kanyang affidavit. Yun ba yung tinatawag nating credible witness, mga minamahal, na merong video na kung saan sinusundo ng staff ni Senator Rodante Marcoleta itong si Gutesa? Like, for what reason? So, by the way, pasensyahan nyo na yung aking maliit na kwarto kung medyo hindi tayo nakapaglinis. Kung nakikita ninyo yung ating unan. Hindi yan dirty white yung kulay niyan, ha? Baka sabihin nyo, hindi natin nilalaban yan, ha? Minamahal. Alright. Sabi dito ng nag-comment, Orly Gutesa, during the investigation, he had companions during delivery of the money to the residents of the two major congressmen. Is it impossible to invite of some of them? They have the same testimonies with that of Gutesa. May nag-comment. Actually, maganda din namang komento to. Kung iimbitahan itong si House Speaker, former House Speaker Martin Romualdez, willing naman siyang pumunta dyan eh. Sobrang willing niyang magpakita and papakita niya yung kanyang salin, lahat-lahat, 'di ba? At saka ito yung nakakapagtaka. Paano naging credible ang isang tao na nagsalita lang sa kanyang affidavit pero wala namang pinakitang ebidensya? Puro lang bunganga. Sa tingin niyo, paniniwalaan ng Senate Blue Ribbon Committee ang puro lang bibig? Wala man lang hawak na CCTV, wala man lang hawak na ebidensya, nakasama si Speaker, 'di ba? So paano natin paniniwalaan 'yun? At dito naman sa punto ni Senator Rodante Marcoleta, abay, bakit parang guilty ka dito sa paghahanap ng investigation ni Senator Panfilo Lacson doon nga po sa CCTV. Yung CCTV issue, diba, na kung saan itong si Marcoleta biglang pumutak agad, natabaho ba ng isang senador ang bantayan ng isang testimony? Yan, kini-question niya itong si Senator Panfilo Lacson. Actually, okay, sige. Sabihin natin na hindi niya trabaho yun. Pero the point na siya naging dating PNP chief at naging investigator din. So, lahat ng angle, di ba, kung ikaw ay mag-iimbestiga, titingnan mo, kahit napakaliit na butas, titingnan mo yan para masabi na yung investigation mo ay legit at walang pinapanigan. Di ba? Walang kinakampihan sa kabila or sa ganito. Siyempre, yan yung trabaho mo. 'Di ba? Ang imbestigahan. Kahit anong anggulo, nakabaliktad man yan, nakatayo. As long as merong punto, tinitingnan mo yung angle, kung ano nga ba yung makukuha mong ebidensya. So, bakit hindi? 'Di ba? So, bakit natatakot itong si Senator Rodante Marcoleta doon sa punto na parang may CCTV daw na kumakalat? 'Di ba? So, wag nyo kaming lokohin. Dahil matagal na pong gising ang taong bayan. At sa ginagawa ni Senator Rodante Marcoleta, syempre mukhang nabisto na, kaya mukhang nagsalita na, 'di ba? Ay mas lalo kang nalalaglag sa sarili mong patibong or sa sarili mong butas. Parang ang nangyari kasi dito kay Gutesa, mga minamahal, ay gamit na gamit. Oo, para siyang ginamit sa isang telenovela or sa isang drama na ang director or ang scriptwriter ay isang senador din. Kasi meron ngang balitang lumabas na itong si Gutesa daw po ay tinakot. Wait lang. Let me show you this article, mga minamahal. O, yan o. Philippine News. Wala daw siyang choice.
Pinagawa lang sa akin, pinirmahan ko dahil sa takot. So, pag-amin ni Gutesa tungkol sa kanyang fake affidavit at kung bakit siya nagtago. So, yung punto natin dito, yung paghanga ni Senator Bato de la Rosa, i-atras mo na, iurong mo na. Dahil itong hinahangaan mo ay di umano'y peke na pag-utusan lamang. Nung pinapunta sa Department of Justice para kunin lahat ng kanyang sentimento, bakit biglang nagtago? At sinasabi ninyo na ito daw ay tinago ng military, tapos malaman-laman natin na kasama lang pala, di umano, ang staff ni Senator Rodante Marcoleta. So, hindi ba't malinaw na yung ginagawa ni Mike Defensor at ni Senator Rodante Marcoleta, hindi ba't malinaw na labag yun sa ating batas? Ano bang tawag sa batas na yun? Yes, obstruction of justice. Kasi tayo po ay naghahanap ng katotohanan. Diba? Hinahanap natin yung sino man, yung mga sangkot dito sa flood control, sangkot sa anomalya, pero bakit parang hinaharangan nila na makamit natin ang hustisya? Nagigets din yung mga minamahal? So, pwedeng madawit or co-perpetrator dito nga po sa sinasabing case, itong si Marcoleta at itong si Mike Defensor. Kasi yung ginawa ni Gutesa, malinaw na binasihan, I think, ng RTC na perjury. Kakasuhan ng perjury at malinaw talagang perjury itong ginawang fake affidavit ni Gutesa. So, malinaw na parang, itong si Gutesa ay ginamit lamang. At yung mismong abogado na sinasabi nilang nagperma, di umano, ay itinanggi nga, di ba, in the first place. At napagtanto na ngayon, pinagawa lang pala sa kanya, pinilit lang pala, at tinakot itong taong to. Nakakaawa naman, kung ganon. Di ba, mga minamahal? Ay, basahin pa nga natin yung ibang mga komento dito. Yes, he is the most credible witness on your side, but in the spirit of truthfulness, he is not. Tama ka, Gregor, avoid. Sabi naman ni De La Cruz Jefferson, most credible witness to appear, but disappeared. Yan ba yung most credible? Na sinasabi ninyong credible itong taong to, pero bakit nagtago? Nasaan si Gutesa? We do not know if he is alive or not. We don't have any news about him. So, nasaan si Gutesa? Kasi clueless tayo. Kasi merong mga tanong na hindi pa nasasagot. Did you really get the point, mga minamahal? Alright. Sige. So, yeah. Tingnan natin sa susunod na hearing. Abangan natin itong kilos, diba? At pagbabalik ni Senator Panfilo Lacson. Anyway, mga minamahal, pasensya na kung hindi po ako nakapag-vlog sa inyo ng madami-dami. Diba? Isang vlog lang ata nagawa natin ngayong November 1 kasi sobrang busy po talaga ni Mima and madami po talaga tayong inaasikaso. I hope you understand, guys, but tomorrow or sunod na bukas, babawi ako sa inyo. So, sana naintindihan ninyo ako. Ako po ay magpapaalam na. Again, Happy Halloween. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.